Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Takeover, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Sam. Siya ay isang bihasang sniper na nagtatrabaho para sa isang lihim na organisasyon na nagbibigay ng mga assassination services. Hindi nag-iisang nagtatrabaho si Sam, dahil lagi niyang kasama ang kaibigan niyang si Ken na nagsisilbing spotter o marker. Sa pagkakataong ito, sila ay naka-assign sa pagpatay sa isang tiwaling opisyal. Sila ay binabayaran upang isagawa ang misyon, nang hindi nalalaman ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ang target nila, o kung mabuti o masama itong tao. Naging dilema ito para kay Sam, dahil habang tumatagal, mas lalong hindi siya komportableng pumatay. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ni Ken ang trabaho dahil kailangan nilang kumita ng pera. Hindi nagtagal, lumitaw ang opisyal na kanilang target, kasunod ang isang babae na lumapit sa kanya. Nang magsimulang magpuntirya si Sam, hindi sinadyang nakita ng babae ang kislap ng armas at napagtanto ang kanilang pwesto. Naging dahilan ito upang hindi matamaan ni Sam ang kanyang target, gayunpaman sa huli, nagawa niyang patayin ang opisyal. Pagkatapos nito, kailangan ni Sam at Ken na humanap ng paraan para makatakas, dahil napaligiran sila ng mga tauhan ng opisyal na alam na ang kanilang kinaroroonan. Habang pauwi, sinabi ni Sam kay Ken ang kanyang mga pagdududa tungkol sa pangyayari. Tinatalakay niya ang babaeng nagprotekta sa opisyal, at pakiramdam ni Sam ay isang pagkakamali ang misyon. Sa pagkakataong ito, iniisip niya na siguro ay mabuting opisyal ang kanilang target. Sa gitna ng usapan, biglang tumawag ang superior nilang si Tamara o Tam. Tinalakay ni Tam ang babaeng nabaril ni Sam, at pinayuhan siya na wag magilty dahil kasama ito sa kanilang trabaho. Mabuti man o masama, dapat maging handa si Sam sa mga kahihinatnan ng trabahong napagkasundoan nilang gawin. Humiling sa wakas si Sam ng break para pag-isipan kung itutuloy ang pagiging assassin. Pagdating sa mainland, nag-usap sandali sina Sam at Ken bago maghiwalay ng landas, dahil hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente, makikita si Sam sa kanyang tirahan sa kagubatan, sadyang humiwalay sa labas ng mundo. Araw-araw, naghahanap siya ng pagkain sa gubat, habang paminsan-minsan ay naglilinis ng kanyang mga baril. Sinubukan ni Sam na wag makipag-ugnayan sa labas ng mundo sa kanyang tahimik na oras, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan na si Ken. Nagsimula na rin siyang mag-isip na huminto sa kanyang trabaho. Biglang nakipag-ugnayan si Tam kay Sam, para mag-alok ng bagong misyon na sinabi niyang napakahalaga. Gayunpaman, ipinarating ni Sam ang kanyang balak na magbitiw sa gawain. Sa maikling kwento, makikita si Sam sa lokasyon ng kanyang bagong misyon, at hinihintay siya doon ni Ken. Sa daan patungong hotel kung saan sila tutuloy, sinabi ni Sam kay Ken ang kanyang pagbibitiw, at ito na ang kanyang huling misyon. Nagulat si Ken na malapit na pala siyang mawalan ng trabaho. Bilang spotter, makapagtrabaho lang si Ken kung may isang sniper, at kung walang sniper, walang kwenta ang kanyang papel. Gayunpaman, nagulat ang dalawa sa misyon, dahil hindi nagbigay ng anumang impormasyon si Tam, tungkol sa target at ang lokasyon nito. Pagdating sa hotel na nabook ni Tam, ay agad silang sinalubong ng waiter. Pagkatapos ay inihatid sila ng waiter sa silid na inihanda para sa kanila. Nagulat si Sam at Ken nang makitang ang kwartong tutuluyan nila, ay isang VVIP room na may mga marangyang pasilidad. Nang ibigay sa kanila ng waiter ang isang sulat ay nalaman na espesyal na iniutos ito ni Tam, bilang pabuya sa kanilang performance at dedikasyon sa trabaho. Bilang isang sniper na sanay sa malayuan na pagmamanman, hiniling ni Sam sa waiter na isara ang mga kortina sa bintana. Bagamat noong una ay tumanggi ang waiter dahil hindi niya makikita ang sunset, pinilit ni Sam na ipasara ang mga kortina. Ilang sandali matapos umalis ang waiter, bumalik si Ken sa pag-uusap sa pagbibitiw ni Sam, na itinuring niyang makasarili at hindi inisip ang kapalaran ng kanyang sariling matalik na kaibigan. Hindi pa rin matanggap ni Ken na tuluyan na siyang mawalan ng trabaho pagkatapos ng misyon na ito. Sinabi ni Sam kay Ken na maaaring kailanganin pa rin ni Tam ang kanyang mga serbisyo, dahil kahit na nagsilbing spotter si Ken, mayroon pa rin siyang kakayahan sa pagbaril na bihira para sa iba. Iginiit ni Sam na hindi basta-basta papalitan ni Tam si Ken.
Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng pagkabigo si Ken sa kabila ng pagsisikap ni Sam na magpaliwanag. Sa kalagitnaan ng eksena, may lumabas na dalawang babae sa pintuan. Ang dalawang babae ay nagsasabing sila ay mga therapist na ipinadala ni Tam bilang regalo. Si Ken ay excited na pinapasok sila para sa isang nakaka-relax na masahe. Habang minamasahe si Ken ay pinili ni Sam na umupo ng tahimik. Ang isa sa mga therapist na si Mona, ay masama ang pakiramdam na nakaupo lamang at walang ginagawa. Siya ang nagkusa para maaliw si Sam, at nagsimulang manghula sa pamamagitan ng handlines. Sinabi ni Mona na nagmula siya sa isang pamilyang may lahing gypsy, kung saan naging tradisyon na sa kanila ang panghuhula. Habang nagkukwentuhan sila ay biglang dumating ang lalaking waiter, sa pagkakataong ito ay may kasamang waitress, na nagde-deliver ng pagkain ayon sa utos ng hotel management. Iginiit ng waiter na buksan ang mga kortina sa bintana, at saktong isasara na muli ni Sam, ilang putok ng baril ang nagmula sa tapat ng gusali. Akmang isasara na ni Sam ang mga kortina ay bigla siyang inatake ng waitress, at sa labanan ay aksidenteng nabaril ito sa proseso. Ngayon ay kailangang harapin ni Sam ang waiter, na kasama pala sa gang. Napilitang gamitin ni Sam ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para talunin sila. Nang matapos ang dalawang waiter, napagtanto nilang may sniper pa rin na bumabaril sa kanila mula sa malayo. Upang matakpan ang paningin ng sniper, pinatay nila ang mga ilaw sa silid. Gayunpaman, alam nilang hindi ito permanenteng solusyon, dahil ang tanging paraan para mabuhay ay ang umalis sa hotel, o tumawag kay Tam sa pamamagitan ng pagpapadala ng emergency code. Sa wakas ay nakuha ni Ken ang mobile phone ng isa sa mga therapist at agad na tumawag para sa tulong. Nang sabihin niya ang pangalan ng hotel na kanilang tinutuluyan, nagulat si Tam dahil hindi siya nag-book nito, at malinaw na may traidor sa kanilang grupo. Tungkol sa tulong, ipinaliwanag ni Tam na hindi siya makakapagpadala ng tulong ng mabilis, dahil abala ang lahat ng mga ahente sa kani-kanilang misyon. Hiniling niya kay Sam at Ken na kumapit hanggang sa makahanap siya ng solusyon. Bilang resulta, kinailangan ni Sam at Ken na manatili, habang pinoprotektahan ang dalawang walang alam na therapist. Nang tanungin ni Mona kung sino sila at kung ano talaga ang nangyayari, biglang nabuhay ang waiter na dati ay inaakalang patay na at muling inatake si Sam. Si Ken na nakakita sa kanyang matalik na kaibigan na may problema, ay agad na tumulong sa kanya at itinulak ang waiter sa tuktok ng gusali. Gayunpaman, habang nagtatago si Ken, natamaan siya ng isang putok ng sniper at agad siyang nawalan ng malay. Tumawag si Tam upang sabihin na dumating na ang backup team sa lokasyon, at handa ng barilin ang sniper. Hiniling ni Tam na suriin ni Ken ang kanyang sarili gamit ang isang salamin, upang makita kung natapos na ng backup team ang kanilang gawain. Matapos makumpirma na inalis na ng reinforcement ang sniper, sinabi ni Tam na kontrolado na ang lahat. Si Sam na nag-alangan na lumabas ay naghagis ng unan at wala ng sniper na bumaril. Sinabihan siya ni Tam na lumabas mula sa likod ng haligi, at dahil dito, nagulat si Sam kung paano nalaman ni Tam na siya ay nagtatago doon. Bahagyang binaling ni Sam ang kanyang ulo, at nakitang may isang bala na patungo sa kanya. Sa wakas ay nabunyag na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay mismong si Tam, at hindi totoo na may backup team. Mayroon lamang isang sniper na itinalaga ni Tam para patayin sina Sam at Ken, dahil sa pagbibitiw ni Sam. Sa kanyang kakayahan sa pagbaril, magiging seryosong banta si Sam, kung ma-recruit ng ibang organisasyon o karibal na grupo. Ang pinaka-emosyonal kay Sam ay nang magtapat si Tam, tungkol sa mga huling misyon na ginawa niya. Isa sa mga ito ay naganap sa Dubai. Ang target na pinatay niya ay isang tao mula sa kanyang sariling organisasyon, isang sniper na nasa ilalim ng pamumuno ni Tam. Tulad ng ni Sam, nagsumite rin ang target ng kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Inatasan ni Tam si Sam na patayin ang sniper, tulad ngayon napapatayin din si Sam ng kanyang kapalit na sniper. Pagkatapos ng pag-uusap, ang isang therapist sa gulat ay gumapang palabas ng kanyang pinagtataguan at nabaril. Ngayon, ang natitira na lang ay sina Sam, Mona, at Ken na wala pang malay at kritikal ang kondisyon. Samantala, naka-standby pa rin ang sniper at spotter ni Tam at pinagmamasdan ang kanilang mga target mula sa malayo. Habang nag-iisip ng paraan, biglang naalala ni Sam ang malikot na ugali ni Tam, at sigurado siyang hindi maaaring magtalaga si Tam ng isang sniper lang. Sa wakas ay napagtanto ni Sam na malamang na may isang tactical team na patungo sa silid,
At ang tanging paraan upang mabuhay sila ay sa pamamagitan ng pagkuha sa briefcase na naglalaman ng mga armas. Pagdating pa lang ng tactical team, nakuha ni Sam ang armas, na agad niyang kinumpuni sa likod ng bar table. Nang walang pakialam sa kanyang paligid, mabilis na pinuntirya ni Sam ang sniper sa tapat ng gusali at binaril siya on the spot. Pinaputukan din agad ng tactical team si Sam. Gayunpaman, wala ni isang bala ang nakatama sa kanya. Nang tumigil sila sa pagbaril, mabilis na inihagis ni Sam ang isang nasusunog na bote. Nagkaroon ng kaunting away, ngunit nagawa ng isa sa mga tactical team na ma-hostage si Mona. Gayunpaman, para kay Sam na itinuturing na pinakamabilis at pinakatumpak na sniper, ang pagharap sa ganitong uri ng sitwasyon ay hindi mahirap. Sa sobrang bilis, nalampasan ito ni Sam at napatay ang lalaki. Pagkatapos ng tensyon, nakipag-usap si Mona kay Sam tungkol sa kanyang kapalaran. Nagduda si Mona na makakaligtas siya sa sitwasyong ito, at nakiusap siya kay Sam na alagaan ang kanyang anak kung sakaling mamamatay siya. Maliban kay Sam, wala nang ibang mapupuntahan si Mona. Muling tumaas ang tensyon nang napagtanto nila na isa pang grupo ng tactical team ang paparating. Di nagtagal, nalampasan ni Sam ang pangalawang grupo. Gayunpaman, nang papatayin siya ng isa sa mga nakaligtas na miyembro ng squad, mabilis na kumuha ng baril si Mona at sa unang pagkakataon, nagawa niyang iligtas si Sam. Sa kasamaang palad, isang kalunos-lunos na kapalaran ang nangyari kay Mona. Binaril siya ng spotter na pumalit sa mga tungkulin ng sniper. Kasabay nito, tuluyang nagising si Ken mula sa kanyang pagkahimatay. Sa kawalan ng pag-asa, inamin niyang hindi na siya makakaligtas. Sa halip na walang mabuhay, binalak ni Ken na isakripisyo ang sarili. Para makalabas, sinabihan ni Ken si Sam na gumawa ng parachute gamit ang bedsheet, para makatalon si Sam sa gusali. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang drone na may machine gun. Sa ganitong delikadong sitwasyon, sinabi ni Ken kay Sam na magtago kaagad. Matapos matagumpay na sirain ang drone, nakita ni Sam na patay na si Ken. Mabilis na gumawa si Sam ng parachute gamit ang bedsheet, at tumalon mula sa tuktok ng gusali. Lumipas ang ilang oras pagkatapos ng insidente, makikita si Tam kasama ang kanyang dalawang gwardya sa airport. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Sam, na gustong magsabi ng huling paalam. Inakala ni Tam na mabubuhay siya ng tahimik at malaya, ngunit nagkamali siya. Ang kabiguan niyang patayin si Sam ng gabing iyon ay isang malaking pagkakamali. Sa oras na iyon, si Sam ay nagbalat kayo bilang isa sa mga manggagawa sa cleaning services. Sa tulong ng nag-iisang anak na babae ni Mona, nagawa ni Sam na patayin si Tam at ang kanyang dalawang gwardya sa loob ng banyo ng airport. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.